katiyan ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governors, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati yung mga party list natin ay hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, at ayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader in order to mobilize the masses to also support that legislation. Yun, 'di ba? Ang si Vic Rodriguez po dito, parang ayaw niyang suportahan yun eh, 'di ba? Kumbaga pinapaikot pa niya yung kanyang mga sagot dito. Although sabi niya susuporta gagawin naman daw pero parang parang may pumipigil sa kanyang bibig eh, no? Na ayaw niyang biglain, gusto niya dahan-dahan muna. Oh, ito po yun ha. Maraming salamat at good evening. Siyempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy pala sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Siyempre meron po tayong TikTok. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And siyempre sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ngayon, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ayan ha, salamat po. At siyempre no, ring the notification bell para every upload po natin ay updated po kayo. Okay, so ito na, sunod po natin ito. So to Dean Tuanyo, kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin mag-basic agreement pa daw muna. Ba't di mo biglain? ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political Bakit mo i-define pa kung ano yung political dynasty? Yan nga yung isa sa nagpapahirap sa bansa, 'di ba? O tingnan mo yung mga bilyar. O, 'di ba? Ang yaman-yaman nila ngayon kasi magna. KO. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sang-ayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. Sang-ayon na isabatas na natin, pero basic agreement pa daw. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold dito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako 50 to 1 million. Okay? 50 to 1 million ba o 5 million? Klaruhin nga natin. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung plunder law. 50 million yun, di ba? Dito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang 50 to 1 million? Akala ko 5 million yung narinig ko kanina. Bingi ba ako? Tingnan ko nga. Na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold dito from 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Maraming mamamatay ng mga inosente niyan. Maniwala kayo pag ganyan. Tuloy. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death 5 million? 1 million? Ano ba? Ang gulo Tingnan mo nga. penalty ninyo, aking papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana 50 to 1 million. At pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, 1 million 1 million. Pero ang pagkarinig ko dun sa TikTok, 5 million Ibang anggulo ng camera yun. Papanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Kasi tingnan mo mga bilyar Posisyon ni bilyar. Ang sasalo ngayon yung anak. Di ba? Matagal ng issue yan. Dapat putulin na. Sa totoo lang. Halimbawa naman sa mga tulfo, dapat pag naipatupad yan, di isang tulfo lang. Pwede na yun di ba? Isang bilyar lang. Tingnan mo mga Duterte sa Davao. Mana-mana. Di ba? Pagkatapos ng isa naman, ganoon. Sila lang hanggang nalubog yung Davao. Walang nangyari sa Davao. Tapos, ang pamilya nila, yung mayaman. Tapos, magkukunwaring kakain ng fishbowl sa tabi-tabi. Pero puno naman yung bulsa. Ewan ko ba, bakit pa ba maraming naniniwala dyan sa mga pakulong ganyan? Imagine mo ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman. Tama! Kasi si mayor may kapangyarihang
Iwasan yan. May mga connection yan eh. Hindi rin si congressman. Hindi rin yung isang senador. Hindi rin yung vice presidente. Hindi rin yung mga kongresista. Bakit? Kaya nilang solusyonan yan eh. Ano ba naman? Yung bagman, simpleng bagman lang. Kawawa. Ano bang power ng bagman? Wala, di ba? Patay! Nagigits niyo po yun? Lawakan po natin yung pag-unawa natin. Oh. Sample yung ngayon, si Sarah magnanakaw. Oh. Papayag ba yan? Edit penalty mo yan? Hindi! Gagamitin niya yung power niya para hindi matuloy yung death penalty na yan. Pero ikaw na isang normal lang na mamamayan na nagnakaw ng ganong halaga, mabilis ka pa sa alas 4. Patay. Sunog si Vic Rodriguez dito eh. 5 million na share. Mga mahihirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Tama. Parang gustong ibalik ni Vic Rodriguez yung mala digunggong na estilo na ang nagsuffer sa panahon ni Digong ay ang mga mahihirap lamang. Mahihirap. Tapos sila na may mga posisyon. Ayahay. Yun po yung problema talaga. Diba? Maraming salamat kay Attorney Espiritu Ang galing ng sagot ni Attorney Espiritu at kay Attorney Rodriguez. Si Rodriguez sunog. Sunod na sasalang sa Wait lang. Dito tayo sa sa isa. Ito yung idugtong natin. Mukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Matatawa kayo matatawa kayo. Tingnan nyo. Tingnan si Bato. Si Bato. Testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno. Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Sana si Bato? Yung may mga issue, yung mga protector ng mga pinagbabawal na bato, nag-yes. Diba? Pakitang tao, nag-yes kasi gusto nilang gipitin yung Pangulo natin. Bakit kaya si Bato ba nagpa-hair follicle test? May buhok ba to? Meron naman sa gitna. Diba, pansin nyo, yung mga anti-government nag-yes. Dahil yun po yung gusto talaga nila na mapauo yung ating presidente kasi guguluhin nila yung administrasyon na to. Yung mga protector na mga drug lord, nag-yes! Ang galing! Diba? May mga nag-no din, Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po, aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya kunyari, sasabihin nila, ang problema ng bansa natin ay droga. Totoo naman yun. Totoo yun.
Pero yung magiging hero ka kuno na ikaw yung susugpo sa droga, tapos maka-Duterte ka pa, alam naman natin na yung pinaggagawa ni Duterte pagprotekta sa mga drug lords, mahirap yatang paniwalaan yan, na ikaw susugpuin mo yung droga, tapos kayo mismo malapit doon sa kaldero na pinaglulutuan, wag nga kami. Huh? Yan na naman yung mga pangako ng mga kulangot na to eh. Bakit? Para lang ibuto. Oh, 'di ba? Pag nanalo naman sila, aba, tingnan nyo, yung iba dyan, magiging protector ng drug lord. Ganun lang kasimple. Tingnan mo si Bato, hindi nakilala yung kapatid ni Michael Yang. 'Di ba? Dinaanan lang, biglang na amnesia. Nako po. Yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa ng taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Tama, kasi yung droga na yan, matik naman yung gobyerno, aaksyon naman talaga para sugpuin yan. Sino bang nasa posisyon ngayon na hindi sinusugpo yung mga droga na yan? Diba? Sinusugpo yan. Huwag yung sabihin na kayo lang yung magpapatigil ng droga. May mga pulis naman tayo para magbantay kung sino yung mga nagpapakalat ng mga illegal na yan. Diba? Huwag yung sabihin walang nagtatrabaho para dyan. Kalukuhan yan kung ganun. Kahit sino pong naging presidente ng Pilipinas, okay, bukod lang kay Digong kasi kaibigan niya itong mga kulangot na drug lord pinoprotektahan niya yung bansa sa pamamagitan ng pagmamahal sa bansa. Kapag ikaw ay meron kang pagmamahal sa bansa, ibig sabihin, pag may makita kang mali dyan, may illegal dyan, puntahan nyo yan. Paghuhulihin nyo yung mga yan. Ganon yun, diba? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Eto, medyo may iba-iba lang akong kaunting topic. Bakit ang mga senador, convicted na nga yan, pero nakakatakbo pang senador? Bakit yung iba natatakbong senador, binibenta yung posisyon niya, o nagbebenta ng posisyon, pero tingnan mo, parang walang kasalanan Bakit yung ibang senador nagnakaw ng ganito, ganyan, and then convicted na yan, and then paglaya, naging senador ulit. Diba? Kaya nga, kung titingnan po natin, kung ikaw ay magnanakaw, ito pasensya na po, kung ikaw ay nagnakaw lang ng saging dahil gutom ka, ikukulong ka. Natural, pag nanakaw yan Pag nakulong ka, and then after ilang months or years, nakalaya ka, hindi ka tatanggapin sa trabaho. Kasi may record ka na. Pero itong mga magnanakaw na senador, nakulong dahil sa pagnanakaw, paglaya ay pwede pa rin tumakbo ang pagkasenador. Dapat yan yung pinag-uusapan nyo dyan Dahil yan talaga yung problema. Huwag yung droga-droga na yan. Kasi yung droga na yan, matik na yan. May umaaksyon para dyan. Hindi naman pabaya yung gobyerno na to pagdating sa mga droga-droga na yan. Parang gusto pa ni Vic Rodriguez na maging hero Kapal ng noon ito Panot ka. Totoo naman. Bakit sasabihin nyo ako, fake news ako? Panot naman talaga yan KO! Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at may higit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako... Tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Totoo naman yan. Pero bakit nagiging bangayan yung droga na yan? Fake news Vic Rodriguez Bakit nagiging bangayan ng Duterte at Marcos? Kasi ang Duterte, inakusahan yung Pangulo na bangag.
Kaya nagkakaroon ng bangayan. Kaya yung sinasabi mo, hindi nagiging bangayan ng dalawang grupo, sinungaling ka doon. Oh. 'Di ba? May bangayan ang dalawang grupo dahil sa paratang ng totoong bangag ng mga dutae dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun. Ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. Ano, I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent. Interest nyo lang yan eh. Sasabihin nyo, interest sa lahat ng Pilipino. Interest nyo lang yan. Naku po. And credible hair follicle drug test ang lahat. Pwede naman po sana mangyari yan eh. Na magpapadrug test yung lahat na mga nasa gobyerno kung hindi nanira ang mga Duterte sa mga Marcos. Kasi yung issue na to ginagamit nila sa Marcos eh. Oh. Hindi naman pwedeng kayo ang susundin ng gobyerno. Kayo ang dapat sumunod sa gobyerno. Diba? Okay lang sana kung walang issue eh. May issue kasi. Parang yung mga drug test na yan, magagamit nyo pa yan laban sa administrasyon. Diba? Kumbaga, ano ba? Palipas oras. Kumbaga, nagsasayang lang ng oras. Bakit pag gagawin ng Pangulo yan? Nakapag-drug test na eh. Uulitin na naman. Paulit-ulit. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Oh, nung nandun ka pa kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi ka nag-suggest? Oh, Pangulong Bongbong Marcos, pa-hair follicle test muna tayo. Wag na lang ito, dapat ito na lang. O, bakit di mo sinuggest yan? Tapos nung sinipa ka dyan sa Malacanang, ang dami mo ng kuda. Kung ano-ano na. Diba? Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Tama, oh. Sunog! Sunog si Vic Rodriguez! Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. Ito ang sagot ni PBBM. No. No. Why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang connection ang sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Kahit walang connection, syempre, i-connect nila yan. Ano nga didis nga di ba? So, ayun, maliwanag na po sa atin. Ang ganda ng debate nila, no? Sunog si Vic Rodriguez doon, ha? Diba? Yung panghuling video, lalong nasunog doon. Yung, ano bang nasunog? So, anyway, mga pro, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Saan na ba yun? Eto po, yan, Ballpoint Man 2.0, ayan ayan po yung ating Facebook page. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Same lang naman po yung pangalan ng ating TikTok mga pre, no? Oo, Ballpoint Man 2.0. At Facebook, ganun din, YouTube, ganun din. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Para updated po kayo sa mga uploads natin.
Okay? At maraming salamat po sa mga bago nating ano dyan, mga bagong subscriber. Ring the notification bell para updated. Okay? So, yun lang po yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.